Praise. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. Amen. Pakigreet po ang katabi po ninyo with a smile. Good morning. Amen. Dapat tayo po ay laging nakangiti sapagkat tayo ay nasa tahanan ng Diyos. Amen. Amen po. Gaya ng inawit natin kanina, yung joy ng Diyos ay nasa atin. Kaya kailangan nakikitaan tayo ng kagalakan sa kabila ng mga matatinding pagsubok sa buhay. Still dapat nakikitaan tayo ng kagalakan. Amen. Pakingitian mo nga yung katabi mo. Yan. Praise the Lord. Sabi mo sa kanya, salamat, nandito ka. Hallelujah. Praise the Lord. And today, ito po yung nais kong i-share sa bawat isa. Pakipost po yung ating topic for today. Hallelujah. Pakibasa po. Knowing God. So kung ita-translate natin sa Tagalog, Kapampangan, napakadali lang intindihin. Amen. Amen. Sige nga, pakitagalog mo nga sa katabi mo ang knowing God para mas lalo niyang maintindihan. Kilalanin mo ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Are you guys ready? At alam ko po na ito rin yung itinuturi ni Pastora, ginagawa niyang series patungkol sa pagkilala sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Basahin po natin ang aklat ng Philippians chapter 3, verse 10. Sabay-sabay nating basahin ang salita ng Diyos. Want to ready? Begin. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng Espiritu Santo, pinasasalamatan ka namin sapagkat naidakong muli ang aming mga paa sa lugar na ito upang sambahin ka, pasalamatan ka, at higit sa lahat, makilala ka ng lubusan, Panginoon. Gaya ni Apostol Pablo, wala siyang ibang hinangad sa kanyang buhay mula ng kanyang ikaw ay makilala, kundi ang makilala ka ng lubusan. Lord, I just pray that we may not acquire, Panginoon, ng knowledge about you, but we may receive, Panginoon, a revelation that comes from your word today, Lord. And I pray that you may bless us with a spirit of wisdom, Panginoon, at kapahayagan mula sa iyong mga salita. Salamat o Diyos, Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan sapagkat ang lahat ng mangyayari at masasabi sa lugar na ito ay pawang sa kapurihan mo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang tanging hangarin niya ngayon. Sabihin po natin ngayon. Yung salitang ngayon, it is always now. Tama? Tama po ba? Uulitin ko. Ang salitang ngayon, it is always, ito ay laging ngayon. Hindi kahapon, hindi bukas na lang. Amen. At alam natin kung ano ang naging klaseng buhay nagkaroon si Apostol Pablo. Nang makilala niya ang Diyos, wala na siyang inintindi kundi ang makilala ang Diyos, si Kristo sa kanyang buhay. Amen. Tingnan natin yung ating intro. Ang sabi niya dito, isa sa mga prioridad po natin sa buhay ay ano po? Makilala ang Diyos. Ganon din ba ang bawat isa sa atin? Binibigyan po ba natin ng puwang sa buhay natin na mas lalo meng akilala in Diyos? Hello? Pansinin po ninyo ang tao ngayon, mas kilala nila si Taylor Swift kaysa sa Diyos. Mas kilala nila yung mga ninurbareng sikat ngayon yung panahon na yun. Mas kilala nila kapag sinabi mo, kilala mo rin Katnil. Kilala mo rin SB19. Kadalasan din kayo na, ay, kilala ko rin. Mas kilala ko ang kanilang mga paboritong pagkain, yung style nila. Well, alam po ninyo, hindi naman po ito masama. Amen. Ang kilalanin sila. Ngunit, dapat ang mas kinikilala po natin, ang Diyos na nagmahal sa atin, ang Diyos na nagpala sa atin. Kasi, deng idol tamo, yumayaman, sila lang.
Hindi ka naman nila binibigyan. Didinanda ka. Ali. Ot na ka, ipay murit la karela. Ngunit ang Diyos na namatay sa krus, kapag ikaw ay nangangailangan, binibigyan ka niya. Kapag ikaw ay nagkakasakit, pinapagaling ka niya. Kapag malungkot ka, iyaing mag-comfort kaya ka. Kaya dapat mas bigyan natin ng pansin ang makilala ang Diyos sa buhay na ito. Alam po ninyo, napakaiksi na lamang ng buhay. Kaunting-kaunti na lang, datang na in Diyos. Amen. 3 bagay ang gusto ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin, and I just hope and pray na ito'y maitimo sa ating puso, gaya ng aking panalangin kanina, na sa araw pong ito, sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita, mag-aaral tayo hindi upang madagdagan ng kaalaman natin patungkol sa Diyos, kundi madagdagan ng kapahayagan natin mula sa kanyang mga salita. Amen. Amen po. Hallelujah. So unang-unang gusto kong ibahagi sa atin at kilalanin natin ang Diyos bilang isang, advocate. Makatagalog na po Ken. Sabi na Ken, tagapagtanggol. Hindi po yan si Coco Martin, ano po? Po tayo isipin nyo kagad, Coco Martin pala yung topic me. Hindi po. Hallelujah. Sabihin nga po, Amen. Gumagawa ng mga paraan upang ikaw ay maipanalo sa kasong anuman mayroon ka. Are you listening? Are you listening? Sa mundong ito, minsan may mga magulang na ipinagtatanggol ang kanilang mga anak kahit na sila ay mali. Hindi po ito tama. Amen po? Hallelujah. Let's read 1 John chapter 2. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Sino? Si Jesucristo na isang matuwid. Ang tanong, sino po sa atin dito ang nagkakasala pa? Kasi, sa totoo lang, ayoko pong gamitin yung salitang nagkakasala. Medyo masakit siya keng balugbog. Amen. Palitan natin ng salitang nagkakasala. Sino dito ang nagkakamali pa? Lahat ba? Kalbitan mo yung kasiping mo, ka magkamali mo kaya? Ako ba hindi nagkakamali? Tingin po ninyo, ang mga pastor po ba ninyo ay nagkakamali pa? Nagkakamali. Niyang kaya nga, potang mapalila buntok, karenganak da, potang manggigil la. Pag sinabing nagkakamali, hindi ibig sabihin pumapatay ng tao, nagnanakaw, naninira ng buhay. Hello? Hello? So inaamin lahat nagkakamali. Pero naniniwala na tayo ay pinatawad na. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na. Kaya nga, inassure ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, mga anak, sino mga anak dito ng Diyos? Paano tayo naging anak ng Diyos? Nang kinilala natin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. John 1:12. Ang sabi dito, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Can you see atin niyang contrasting conjunction, atin niyang ngunit, sapagkat alam ng Diyos na walang tao dito sa mundo, walang taong perpekto. Amen. Ingasawa mo, eya perpekto. Ika eka perfecto. Pag sabi nga kasi mo, eka ta perfect. Tama? Ninong perfect yan. Feeling perfect, meron. Meron. Yung mga feeling perfecto, meron. Pero wala. Maliban kay Jesus. Siya lang ang tanging naging perfecto sa buhay na ito. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Sino? Si Jesucristo. Ang tanong ko po ulit ay ganito. Ano ang nararamdaman ninyo? Ano ang iniisip ninyo kapag kayo ay nagkakamali? Ano ang ginagawa kapag tayo ay nagkakamali?
Humihingi ng tawad? Bakit ka humihingi ng tawad? Upang patawarin ng Diyos? Isn't it you are already forgiven? Kung already forgiven, at manyad ka pang tawad. Isipin po natin, bakit tayo humihingi ng tawad? Paano kung hindi ka humingi ng tawad? Hindi ka ba patatawarin ng Diyos? Dapat nating maintindihan na yung confession of sin natin, hindi ito ang dahilan ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang dugo, nahugasan tayo sa ating mga kasalanan. We confess our sins, our mistakes, para kanino? Para kaya katamo mo rin. Amen. Hello? Baka maging, naos kanina lumaya ka ketang a feeling of guilt. Tama po. But still, we are forgiven. Ano pang ginagawa natin? Bakit tayo, kapag tayo ay nagkakamali, ano pang ginagawa natin? Maaring ang iba, marine na lang manyad tawad kin Diyos. Maaring ang iba, marine na lang manalangin kasi feeling nila talagang sila ay makasalanan tao. Pero alam po ba ninyo, gaya ng mga pinag-aaralan po natin, kilalanin natin ang Diyos bilang isang advocate natin. Anong ginagawa ng isang advocate? Hello? Nagtatanggol. Tingin po ninyo, kapag tayo ay nagkamali, ano kayang klaseng pagtatanggol ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus sa harapan ng ating Ama? Come on, let's come to think of it. Ano kaya ang ginagawa ng Diyos? Ano kayang gagawa ng Jesus? Ano kayang klaseng pagtatanggol ang gagawa ng Jesus? Kin Diyos ipa potang mikasala ka. Palagay po ninyo ano? Nananahimik? Una, kailangan po nating balikan yung ginawa ni Jesus. Let us go back to the cross. Nakakasunod po ang bawat isa. Balikan tayo niyang may pako ay Jesus Christ. Bakit niya may pako anyway? Sige po. Para kanino? Keng katamong kasalanan. Alimo keng katamong kasalanan. Nano pa'y may pako keng krus? Sakit. Kahirapan. Ba, praise God. Kamarinayan, may pako keng krus. Amen. Ang po itang kawalang pag-asa, itang emubalo no nanong malyari, itang kekang kinabukasan. Hello. Lagi tamong mibabalik keng krus, nanuwaring gewa ng Lord keka, petawara na katamo ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Akwaye po. Kaya't anong klaseng pagtatanggol ang ginagawa ni Jesus kung sakaling ikaw at ako ay magkasala? Para bang ganito? Para bang sinasabi ni Jesus sa Diyos, sa ating Diyos Ama, bayad ang kasalanan niyan. Di ba't naniniwala tayo that we are forgiven yesterday, today, and tomorrow? Hello? Sinong naniniwala? Na pinatawad na Diyos ang ating mga kasalanan kahapon, ngayon ang po nandin bayo kamuntakenin church, pinatawad ka ng Diyos at ang bukas natin pinatawad ng ating Diyos. Amen. Ngunit ang sabi ng Romans, ano ngayon ang gagawin natin upang sumagana ang biyaya ng Diyos, tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan? Anong sagot ng Biblia? Hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Bakit? Pinatawad ka na ng Diyos. Ginawa ka na ng banal ng Diyos. Yung katwiran na inilagay ng Diyos sa atin, kailangan natin itong nilalakaran. Parang ganito lang. Makanano may akilala ing taong lasenggo. Yung taong lasenggo, maraming mga balong, lasenggo yan namo. Paneyang miminom. Makikita mo sa kanyang lifestyle. Makanano may akilala may itong taong, pag sinabing miminom, aldoldo.
abak pa, ang ganang bengi. Makanano may akilala, may itong taong Marites. Minunay sinugot ti brother Ron, no? Lagi kendalan. Malay mo, sasaliya mong ulam. Kitang kayang lifestyle. Makanano may akilala, ang may itong Kristiyanong matulid. Kayang lifestyle. Pag sinabing lifestyle, hindi ibig sabihin, kakit may manalangin, pati nga po, hindi ganon. Nung makanano yung makipag-interact kareng aliwang tao, especially kareng unbelievers. Amen. Kapag unbelievers, no rin kayabe na nagkakaroon na siya ng boundary, pwedeng gako mo, Kenny. Hello? Aliway tang balamong feeling holy ka. Hindi you know your boundaries bilang Kristiyano. Kasi alam mong may masasaktan. At ang unang nasasaktan kapag tayo nagkakamali, sino po? Baloye pala ang Diyos. Ngunit, ang sabi ng Biblia, kung sakaling tayo ay magkasala at intamong tagapagtanggol. Nino po? Jesus Christ. Hallelujah. Verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga, kita ninyo po ang salitang mga. Anong ibig sabihin ng mga, Ma'am Dang, bilang teacher? Anong marami kayong English? Mabibilang mo ba yan? Yung salitang mga? Hindi po. Kaya naniniwala tayo that we are forgiven yesterday. Kapila niya itang yesterday, anyang mipa ko yay Jesus Christ. Kayang krus. Karin niya magsimulang magkaroong kapatawaran ing tao. Tunay kapatawaran. Kasi before the cross, ing tao ay may papatawaran, mitatakpan mo ing kayang kasalanan. At matatakpan lang ang kasalanan ng tao in the Old Testament kung siya ay maghahandog ng hayop sa altar. Ngunit ginawa na ito ng Diyos, kaya nga sabi ng Biblia, once and for all. Minsan at para sa lahat. Pinatawad tayo ng ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pinatawad tayo ng ating Diyos. Hallelujah. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. So yung ginawa ni Jesus ba ay para sa lahat? Para sa lahat? Amen. Para sa lahat. Meaning, lahat ba pinatawad? Amen. Lahat pinatawad, maski nano yang lahi. Kaya lang, ang problema dito, ayaw nilang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Ayaw nilang aminin na mayroong Jesus na namatay sa krus upang magpatawad ng kanilang mga kasalanan. Sila pa rin ay bumabalik ketang sasabihan ng Biblia ang works. Gawa ka para may patawaran ka. Di ba ganun ang itinuro sa atin? Hello? Basta teka makipate, ala kang peperwisyon tao, miligtas ka. Hindi po iyon totoo. Wala sa gawa ang kaligtasan at ang kapatawaran ng Diyos sa atin. Ito ay sa pamamagitan ni Kristo lamang. Amen. Hallelujah. Next. Sige po. 1 Timothy. Kita pong Timothy. 1 Timothy 2:5. Basahin po natin, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Hesukristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Bakit sinabing si Hesukristo lamang ang taong tagapamagitan? Bakit binanggit ang salitang tao dito? Sapagkat kailangan nating maintindihan that nang ito ay isinulat at ang mga kanyang kausap ay hindi lahat Kristiyano, hindi lahat tumanggap sa Diyos. Amen. Tayo'y naniniwala na siya ay naging tao. Hello? Siya ay naging tao 100%. At the same time, siya ay Diyos. Ngunit gusto kong makita ng bawat isa, iisa ang Diyos at tanging si Jesus lamang ang tagapamagitan. Kaya Kapampangan, ano yung tagapamagitan?
Itang madalas gagamitan ng term, padrino. Hello. Ing tao ng karakala padrino. Dati tamong dakala padrino. Amen. Pero, according sa Biblia, metong yamin padrino tamo, kin Dios ibpa. Alang aliwano ni Jesus. Tama po ba? John 14:6. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ano sabi ni Jesus? I am the way. I am the truth. I am the life. So alang aliwang padrino, kin Dios ibpa, maliban kang Jesus. Hindi gawa, hindi relihiyon, hindi yung laki ng contribution natin sa church, alinin numang santong minuna ng mete kaya katamo. Not even Mary. Amen. Not even Joseph. Ela padrino. Si Jesus lang ang tanging daan. Sapagkat si Jesus lang ang namatay sa krus upang alisin tayo ng Diyos sa kasalanan. Hindi lang sa kasalanan, maging sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Amen. Next, tingnan natin ang Romans chapter 8. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. No kanya kanu Hesus Kristo. Nasa kanan ng Diyos, nakaupo sa kanan ng Diyos para nano? Para mamagitan kaya katamo. Amen. I Jesus yaing represent kaya katamo kin Diyos ipa. At nung makanano na akakit Jesus bilang banal, ganun din ang tingin ng Diyos sa lahat ng kanyang binanal. Kaya ang tingin sa iyo ng Diyos, malinis. Ganun din ba ang tingin mo sa iyong sarili? Hello? Ang tingin ni Jesus, ikaw ay pinagpala. Ganun din ba ang tingin mo sa iyong sarili? Sabi mo nga sa katabi mo, pinagpala ka na, kapatid. Ang tingin ng Diyos sa iyo ay pinagaling na. Ano ang tingin mo sa iyo? Gagaling pa lang? Itang totoo. Magaling na. Sabi mo sa katabi mo, magaling na ka. Alam po ninyo, ito minsan ang problema sa tao. Listen to me. Ing tao kapag mintay kang hospital, kapag ikit na yung doktor, karinya mo, nangaws kanine, mipalda, ay salamat at yun na yung doktor. Potang alay yung doktor, alay yung rugo, kapilang ko rugo sales Wala pong masama doon, sapagkat alam natin ginagamit sila ng Diyos. Pero pangaras kang Lord. Sabi na ng pastor, God is our healer. Hello? Dapat nung mas excited ka kang doktor ko, ang pang-doktor mo, dapat mas excited ka kin Diyos. Nang sabi, tiniis ang lahat ng light. Then, Dr. Tamo, hindi sila yung ipinako sa krus. Hindi sila yung tumanggap ng mga latay para sa kagalingan mo. Sila ang tumatanggap. Pera. Ikaw naman, bigay ng bigay. Sige po, Dok. Magkano po, Dok? Magkano po? Well, hindi po ito masama. Amen. Amen po. Kasi in Diyos at yung disipulong doktor mo rin. Kilala ya po? Karen 12 ng disipulo, karen kayang 12 disipulo, at yung doktor kareta. Nino po? Lucas. Amen. Ngunit, si Jesus ang pinakahigit na manggagamot. Palakpakan natin ng Diyos. Dapat ang nakikita mo sa sarili mo, kahit na ikaw ay umiinom ng kung ano-anong iniinom, I am healed. Lagi ko pong sinasabi na yung mga tinitake natin mga tablets, hindi yan ang nagdudulot ng kagalingan. Nagtitreat lang sila. Pero yung Diyos yung mag-cause kang katamong katawan para mag-response kareng panulo o vitamins na titake tamo. Never forget, ang sabi ng salita ng Diyos, ano man ang gawin mo, acknowledge the Lord. Amen. Amen. So, potang minum kang vitamins, thank you Lord, I am healed.
Banta mag-respond siya masali sa yung katawan tamo. Eh, yung pansinan, hindi lahat ng gamot tumatalab sa katawan natin. Eh, yung pansinan. Potangeya tatalab na nung gawa na ng doktor. Oh, nasabihan na kayo, ma, palitan tayo ni mane. Ma, bawasan tayo ne. Eh, mo balo, pakamal pala itang papalit na kaya ka. Pero tan tiwala tamo karela talagang 100% yun. Tama nga naman, kasi mag-rely tamo karitang karelang kabyasnan. But, wag nating kalimutan, nating must biyasa. Nino po? Bala ko yako mo. In Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. So, kilalanin natin ang Diyos bilang tagapagtanggol. Nung sakaling magkamali ka, salamat Lord, dahil kitang kaya kandaya, petawaran mo ko. Amen? Another thing, number 2 is helper. Pakitagalog mo sa katabi mo ang helper. Katulong, anak kanyan. Katulong, kasawp, kayantabe. Bala mo rin asawang babay, kayantabe la. Amen? Ela katulong, deng asawa. Kapartner, kimbye. In Diyos, sa pamamagitan ng kanyang Santong Espiritu, isa sa mga tawag sa Santong Espiritu ay helper. Bakit kailangan natin ng helper? Anyway. Bakit kailangan tayo ng helper? Bakit kailangan tayo in Diyos bilang helper? Kasi marami tayong hindi kayang gawin sa buhay. Lalo't higit po tangatin na kang matinding pagsubok. Amen. Hello? Let's read awit. Basahin po natin. Si Yahweh, ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak, tinutulungan niya ako at pinasasaya sa awiting pinasasalamatan ko siya. So, potang ating kapalang pagsubok, dapat makaniniing ugali tamo. Imbis na mamroblema ka, imbis na magreklamo ka, inggawan mo na mo, mag-worship na kamo kin Diyos. Amen. Sabi na keng aliwang version, sabi niya ganon, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Lahat tayo dumadaan sa trouble sa buhay. Amen. But never forget na as you pass by, karen trouble la rin, at you in Diyos na handang sumaklolo kaya katamu. Amen. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. So, ninong mumunang sasawap kaya katamu? In Diyos. At bakit kailangan tayong helper? Kasi may natamo. Kahit diskarte mo, diskarting Lord. Kaya po tang madidismaya ka, lulungkot ka. Bakit? Kasi mali ay tangkaya kang diskarte. Kaya para aiwasan tamo itang makanitang klaseng bagay, sabi na ni salita na ng Ginoo, in all your ways, acknowledge God, and He shall direct your path. Amen po. Hallelujah. Another verse. Sige po. 121 verse 2 up to 3. Basahin po natin. Ang hangad kong tulong, kanino? Kay Yahweh magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Verse 3. Di niya ako hahayaang mabuwal. Siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Palakpakan nga natin ng Diyos. Napakasarap ng kanyang salita. Amen. Napakasarap ng kanyang mga pangako. Kaya't malinaw ang sinabi ng Biblia, sa Diyos nagmumula. Alika ring tao. Amen. Alika ninumang tao, mata sa tao. King Diyos, yamanibat itang kekatamong sawop. Ginagamit lang ng Diyos ang mga tao, of course. Pero in talagang dahilan, bakit tayo nakakatanggap ng mga tulong sa mga ibang tao o sa anumang bagay, kanino nagmumula? Sa Diyos. Kilalanan tayo, Lord, bilang helper tamo, potang magkasakit na kakembye.
kaagad-agad mimisip na ng gawan mo. You pray first. Sabi mo sa katabi mo, manalangin ka pa. Minsan sa sobrang talino ng tao, gagawa yung diskarte, kitang pansarili na mo. Pero tandaan natin ang sabi ng Diyos, my ways are not your ways. Amen. And my thoughts are not your thoughts. Kasi nang kayang isip mo, masyado nang kaamuneng nung nano-nanong bagay-bagay kaya tiyato. Ayaw pansin ang kagising mo, nung nano-nano na kaagad lulub kayong isip mo. Amen. Kaya dapat mo munang maging attitude mo, paggising sa umaga, manalangin at magsabing, thank you, Lord. Amen. Po ko kalimutan mag-confess, this is my healing day, Lord. Every day. This is a blessed day, Lord. Every day. This is a good day. Kasi Jesus, kapilanman, may karanas bad days. Hello? Si Jesus ba dumaan sa lahat ng tukso? Yes. Si Jesus ba inalimura? Inaway ba siya? Pero hindi niya considered bad days. Amen. Sapagkat siya na rin mo ang nagsabi at lumikha. Ang sabi niya ganon, lahat ng kanyang paglilikha, right after niyang maglikha, mag-create, anong lagi sinasabi ng Diyos? It was beautiful. It was good. Kaya ang araw-araw natin, kahit na alayo keng mood, din kaya kang kayabe, still, good day pa rin. Amen. Good ya pa rin ing day tamo. Good ya pa rin ing aldo tamo. Kahit na kami kapanyingil. Or kahit na kami kapandam. O kahit na alang sinali. Good ya pa rin ing aldo mo. Kasi ing aldo tamo, makabase ya keng karakter nin Diyos. Ali keng karakter daring aliwang tao. Kaya kapag ating makamod, mo paboren, may yawa ka. Amen. Dapat lagi kang makasmile. Kaya nga ang sabi ng Diyos, sabi na kanyang salita, rejoice in the Lord always. Sabi mo nga sa katabi mo, rejoice. Always, mo. Kahit ditak niya yung pera mo, rejoice pa rin. Kahit papunta ka kay doktor, thank you Lord, all is well. Potang maragul ka babayaran kay doktor, thank you Lord, all is well. Amo kay doktor. Amen. At po tandatang itang puntong ito, God will surely provide. God will surely provide. Amen. Hallelujah. Sige po, next. verse 1. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. 1, 2, ready, begin. See? Sinong unang-unang tutulong sa atin? Ang Diyos. Ang sabi niya, always present. So pag may mga pagsubok tayo, feeling natin walang gustong tumulong sa atin, pero hindi natin alam that there is God inside of us who is ready to help us. So imo muna maging attitude mo, Lord, nanong gawan ko. Yan. Lord, kanino kumunta? Amen. Amen po. Ang unang kausapin natin ng Diyos na nasa atin, na naninirahan sa atin, sapagkat ang pangako niya, God is our refuge and strength, an ever-present help in troubles. At alam po ba ninyo, alam ng Diyos kung kailan siya tutulong. Alam ng Diyos yan. Amen. Sige po, paki-flash po. Next slide. God knows when to help. Alam ng Diyos yan. Amen. Na kay tamo mo, pay tarantata mo. Pero balo ng Lord. Na kay tarantata mo dahil kay katamong emosyon, dahil kay uling may nasakita mo. But God knows when to help. Alam ng Diyos yan. He is all-knowing God. Amen. So ano ang dapat maging ugali po natin? Magtiwala mo kayo. So kaya panahon na ini, baka marami sa atin, maraming pinagdadaan ng pagsubok financially, balo ng Lord nung kapilan sumaup. Taya unahan ng Ginu. Kasi kapag inunahan tayo in Diyos,
may posibleng pangit na mangyayari. I mean, kapag ka inuna tayo ang diskarte ng Lord, tingnan po natin si Abraham at si Sarah. Pinangunahan nila ang Diyos. Tama? Mga nanonood ay pangunahan ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? Magsisimula ang lahi ng mga Israelita kanino? Kang Abraham, po kang Sarah. Ilang taong hindi nagkakaanak si Sarah. Hindi nila hinintay. Mengaynipan la. Ito yung problema ka rin, Kristiyano, mangaynipan. Halimbawa, mag-apply ka mo abroad. Mag-apply kang abroad, buri mo ngayon, na makona ka. Kaya wala ka pa mang passport. Mag-aaral ka, buri mo mag-graduate na ka. Lahat may proseso po yan. Amen. Are you listening? So, what happened? Dahil pinangunahan nila ang Diyos. We know, alam natin kung ano ang dahilan at ang resulta. Kaya nga may mga kapatid tayong mga Muslims, dahil pinangunahan nila ang Diyos. Mas mainam ang paraan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mas mainam ang paraan ng Diyos. Manaya ka mo kaya. So nung ganyan, single ka, manaya ka. Hello? Nung ganyan, ilay pa itang pangarapan mong bali, panayan me kapatad. Kasi imbiye, naman paligsahan, den kabats ko, pangaraguldan na bali, ako kubuya pa. Naman paligsahan imbiye. Naman competition imbiye. Iba ang paraan ng Diyos kung paano niya ipaparana sa iyo yung pagpapala mo. Just wait and see. Sabi mo sa katabi mo, wait and see. Amen. At iyang best pekamain naming ginuki, katang mo panayan tayo ito. Eta mo kailangan mainggit. Eta mo kailangan mamirapal. Ulitan mo ulit nga kasiping mo, panayan me. Amen. At ang pinakahuli, nanitang mumuna kasi, kilalanin natin ang Diyos bilang isang tagapagtanggol, advocate. At ang pangadwa, bilang helper. At ang pinakahuli, kilalanan tayo in Diyos bilang matatag a pundasyon. Sino dito ang nakatayo kay Kristo? Sigurado kayo? Makanano may akilala abalo imeto nga Kristiyanong makatalakad kang Kristo. Eya matitisod. Hello? Pag sinabing eya matitisod, kahit atin niyang ikit matsura, kayang kapatad na, o kanyang kay worker ya pa, still, sisimbaya pa rin. Still, maglingkod ya pa rin. Sinong ganyan dito? Meto yan mag-amen. Salamat. Lucas chapter 6, verse 46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Kasi dakalataong mamaus kayang Lord. Even sa panahon po natin ngayon, maraming tumatawag sa Diyos ng Panginoon, Panginoon. Verse 47, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit. Pag sinabing lumalapit, naniniwala sa Diyos. Amen. Nananampalataya sa Diyos. Lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Next verse. Verse 48. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Take note of this, pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Pwede ka bang manalakad bale na alang pundasyon? May nakit na ko bang bale na alang pundasyon?
Kahit anyang minunang panahon din baleta mong kubula at ilang pundasyon din. Tama po. Kukulkula pa, didinandeng, basta baka nita, sinisigurado nilang ito ay matibay. Tingnan ninyo ang verse 49. Okay, ni pamong verse 47. Lawan niya ining salitang lumalapit, nakikinig, at nagsasagawa. Kumpara ketang verse 49. Kening verse 49, meto niya mo kayang sinabi, tumutupad. So nakay, in biya Kristiyano, it's not about just hearing and hearing, it's about applying the Word of God. Amen. Nakay marami tayong pinakikinggan salita ng Diyos, pero nakay hanggang pinakinggan lang at hindi ginagawa sa ating buhay. Halimbawa, narinig mo sinabi na salita ng Diyos, you are to forgive. Kailangan mo magpatawad. Pero ayaw minsan magpatawad. Meaning, hindi enough yung pinakinggan mo lang. Ang mahalaga, ginagawa kung ano yung ating naririnig. Sapagkat base sa salita ng Diyos, nagiging matatag ang pundasyon ng isang tao kung siya ay tumutupad. Pag sinabing tumutupad, ina-apply niya yung kanyang mga naririnig. Amen. Akakwaya po. Ganon tayo nagiging matatag. At ang sinasabing pundasyon dito, hindi relihiyon. Hindi ministry ang pundasyon po natin. Are you listening? Hindi titulo ang pundasyon po natin. Hindi rin yung pera mo sa bangko ang pundasyon mo. Kaya pwede nga luwa, pag ala ng pera, ala, inobi sa simba. Numalo ko pa simba, ala na blessing. Na kapag ka nag-away ang mag-asawa, hindi na rin nagsimba. Bakit? Baot sisimba ka kasi kay asawa ko. Uputang ala yung asawa, mula ka naman. Hala ko. Sino dapat ang pundasyon natin? Sino? Ang Diyos. Kristo. Ang pundasyon ng kakatamong pananampalataya. Amen. Kaya kahit alay yung pastor mo at syuka, pansinin po ninyo, ay lalaki kami Pastora Babes. Ang po'y Pastor Jerry. Lalo kang Pastor Jerry. Niyang ala ni Pastor Jerry kay San Fernando. Ala na larin tayo members. Kahit kayo in church, noon lareta nga alalo. Makalawe la kanino? Ang pastor. Iilan lang ang nanatili. Amen. At kasama ka doon. Salamat sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa iyo. Nandyan ka pa rin. Kasi hindi tayo tumitingin sa tao. Sinabi ko nandin, in tao kapag katalatisod yung tao, ay makalawe kang Kristo. Tandaan niya ito. Tandaan niya yung salita ngayon ni. Kapay tisod, kasi alika kaya makapundasyon. Karen salita ng Diyos. Kasi paglingkuran mo yung Ginoo. Palakpakan natin ang Panginoon. Next po. Awit 62 verse 7. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. In Diyos, in kaya katamong firm foundation. Not your religion. Not GRCC. Amen. Tayo pagbayabang in GRCC. Aliwain GRCC, in may pako keng krus. Amen. Aliwa deng leaders, aliwa Pastora Jonah. Hello? Deng aliwa po tang aliwa Pastora Jonah. Alay Pastora Jonah, ako pasimba. O te kaya tuki kayo. Di ba may mga karanasan tayong ganyan? Nino preacher ngayon ni ikay preacher. Nino magpakanta ngayon ni ikay. Malamba yung magpakantay. Nino magpakantay kay, bala mo, special number ya mo ito. Saan tayo nakatingin? Sa tao.
Samantalang nung unang panahon, ala naman instruments, ala naman microphone, ala naman gitara, mag-start mo yung instruments kaya panahon ng Jubal. Pero di Noah mag-worship lang ang Lord, boses mo. Kaya sintunado kang pongali, tanggapan ng Lord, basta't maniba siya kayong puso. Amen. Dapat pala yung gawan tamo rin hanggang magreklamo kayong kanta, ilang papagkantan tamo kayo ne. Tsaka tala pagtisti. Banda nga balo na failing na ning, dahil joke lang. Kahit, ang timonan din, para ka na ako, bailar ang songs. Ngayon ko pa dimdam, bailar ang kanta. Una nung buri yung kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, buri pa na yung makanita. Kaya nga sabi ng Biblia, sing a new song to the Lord. So nung eme balo, makaindak, itanan lyrics ang lawen mo. Amen. Bakit ta mag-level up naman itang pamagpuri tamo kin Diyos. Alway, tampo tayo ngayon balo yung kanta, loklok na ako, may kaya balo, na ano yun eh. Lumawi tamo kin Diyos. Minta ka Kenny kasi kang Kristo. Sabi mo kaya kasipin mo, atyo ka Kenny kasi kang Kristo. Amen. Hallelujah. Sige po, next slide. Malapit na ako pong mayari. Praise the Lord. Ay, salamat, tada ka niyan. O, mayari na ako pala. In conclusion, Hebrews 12, verse 2. Ano sabi ng salita ng Diyos? Itang mo ng salita na ano ya? O, sabihan mo yan kay kasiping mo, itoon. Itoon natin ang ating paningin. Kanino? Kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng ating Diyos. Minsan pa sabi mo sa katabi mo, itoon kay Jesus. Kilalanin natin ng Diyos bilang helper tamo, bilang tagapagtanggol tamo, at kilalanin tayo bilang matibay na muog. Amen. Firm foundation. Baka nita maging matatag yung pananampalataya tamo. Kambiyengin. Baka tadas na nakatamo ng ginong maglingkod kaya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon at tayo pong lahat ay tumayo.